Hindi susuko si Athena hanggat hindi niya nababawi ang kanyang anak mula sa pamilya ng mga Bautista. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya may masamang plano sa kanya. Pakiusap, ibalik niyo na sa akin ang anak ko. Huwag niyong ilayo sa akin ang anak ko. Malinaw pa rin sa alaala ni Athena kung paano siya nagmakaawas sa pamilya ng dati niyang nobyo para lang ibalik sa kanya ang anak niya. Hindi ka nababagay sa anak ko, Athena. Hindi ko rin naman hahayaan na lumaki sa hirap ang apo ko. Kaya huwag kang mag-alala, Athena. Wika sa kanya ni Elena Bautista, ang ina ng ex-boyfriend niyang si Ethan. Hindi niya kakayanin na lumaki ang kanyang anak na iba ang kinikilalang ina. Ngunit huli na ang lahat. Nalaman na lamang niya na umalis na ng bansa ang buong pamilya ng mga Bautista at kasama ng mga ito ang anak niya. Mula noon, pinangako ni Athena sa kanyang sarili na babangon siya. Ginawa niya ang lahat para lang mabawi ang anak niya. Ang lalim na iniisip mo. Are you still thinking about your child? Napalingon si Athena nang may nagsalita sa likod niya at bumungad sa kanya si Diego Palermo, ang lalaking tumulong sa kanya para makabangon. Ang taong nangakong tutulungan siyang makabawi sa lahat ng ginawa ng pamilya Bautista sa kanya at para mabawi din ang kanyang anak mula sa pamilyang ito. At hanggang ngayon, pinanghahawakan ni Athena ang pangako ni Diego. It's her 7th birthday today, Diego. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano itsura ng anak ko. Lumaki ba siya na kamukha ko? Naaalagaan ba siya ng maayos ng mga Bautista? Puno ng kirot ang mga salitang binibitawan ni Athena. Kahit na ilang taon na ang lumipas, parang nanatiling sariwang sugat ang lahat. Wala pa rin ako naririnig na balita na bumalik na ng bansa ang mga Bautista. But do not worry, Athena. Malalaman mo agad kapag umapak na ang paa ng mga Bautista sa bansang ito. Ani Diego. Hinarap niya ang binata at agad nagtama ang mga mata nila. Hindi alam ni Athena kung kakayanin niya, kung hindi niya nakilala si Diego. Kundi dahil sa binata, baka hanggang ngayon, wala siyang kakayahang bawiin ang anak niya. Lalo na ngayon, na kahit ang sariling karapatan, hindi makakuha kung wala kang pera. Salamat, Diego. Kung di mo ako tinulungan na makabangon, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano bang dapat kong gawin para mabawi ang anak ko. Aniya kay Diego, habang may ngiti sa labi si Athena. Ngumiti rin sa kanya ang binata. Hinawi nito ang kanyang buhok na tumatabon sa kanyang muka. Don't worry, Athena. Wala akong plano umalis hanggat di mo ko tinataboy. Ngumisi naman ang babae. I'm sorry for that, Diego. Wala na kasi akong planong itaboy ka. Are you willing to stay beside me forever? Pang-aasar pa niya dito. Ngumisi lang ang lalaki at napailing dahil sa kanyang tinuran. Matapos ang pag-uusap nila ni Diego, umalis si Athena dahil invited siya para sa opening ng isang brand. Kaibigan niya ang may-ari ng brand, kaya kailangan ni Athena na pumunta sa event. Oh, Athena, you came! Kala ko talaga hindi ka na makakapunta. Sinalubong agad siya ng may-ari ng brand na ilalabas at agad itong nakapagbeso sa kanya. Faye naman, marunong naman akong tumupad ng usapan, no? I'm happy for you. Mukhang successful ang pagbubukas ng bago mong negosyo, ah. And thank you for your support. Hindi ko naman ito mararating kung hindi ka pumayag na maging endorser ng brand ko. Sagot naman ito sa kanya. Your brand is worth the risk, Faye. Kaya ipagpatuloy mo lang yung paglalabas ng bagong makeup products. Hindi napigilan ni Faye na maluha sa sinabi ni Athena. Nakilala niya si Faye noong nagsisimula pa lang siya sa industriya. Ito ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng makeup. Ito rin na nag-aasikaso ng wardrobe niya nung wala pa siyang team. Kaya gano'n na lang ang suporta na ibinibigay ni Athena sa kaibigan nang maglabas ito ng sariling brand ng makeup. Isa rin si Athena sa mga unang naging endorsers ng brand na inilabas ni Faye. Maiwan mo na kita, Athena. My husband is looking for me.
Paalam sa kanya ni Faye kaya tumango siya. Naging mag-isa na siya at wala namang nakilala si Athena sa mga bisita. Nilibot niya ang kanyang paningin at karamihan sa mga naroon ay mga makeup artist. Meron ding mga sikat na personalidad. Ngunit hindi naman niya nakasama ang mga ito sa trabaho kaya hindi niya lubusang kilala. Ma'am, can you help me? Napalingon si Athena na biglang may nagsalita sa tabi niya. Hinihila nito ang laylayan ng dress niya. Napatingin siya sa isang batang babae na sa tingin niya. Nasa 5 o 6 na taong gulang. Nakasuot ito ng floral dress at nakapuyod ang mahaba nitong buhok. Sa magkabilang gilid naman ng buhok nito, may isang pink na clip. Pakiramdam niya parang may tumusok na karayom sa dibdib niya habang nakatitig sa batang nasa harap niya. Kung kapiling niya siguro ngayon ng anak, baka ganito rin ito kaganda. Siguro, mahilig din ito sa pink. Laging may clips ang buhok. Kundi lang pinagkait sa kanya ng pamilya Bautista na makapiling ang anak niya. Siguro hindi mabigat para kay Athena ang bawat araw na haharapin niya. Tipid nang umiti si Athena sa batang babae. Yes baby, what do you need? I can't reach the chocolate cupcake. I want to have some of it. Kinuha ni Athena ang hinihingi ng bata na chocolate cupcake at ibinigay niya ito. Gumuhit ang ngiti sa labi ng bata nang mahawakan na nito ang cupcake na hinihingi. May kung anong humaplos sa puso ni Athena habang pinapanood niya ito. Thank you, miss. Tinignan siya ng bata na tila hindi alam kung anong itatawag sa kanya. Just call me Athena. Call me Tita Athena. Maraming salamat po ulit, Tita Athena. My name is Akisha, but you can call me Aki. Nice to meet you, Aki. You have such a beautiful name. Papalik na po ako sa table namin. Paalam ng bata habang kumakaway ito sa kanya. Kumaway naman pabalik si Athena at pinanood niya ang batang babae hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang batang yon ay naging dahilan para muli niyang maalala ang anak, kaya hindi siya susuko. Handa si Athena ang harapin lahat ng pagsubok kung ang kapalit naman ng pagdadaanan niya ay makapiling muli ang kanyang anak. Dahil sa tulong ni Diego, nakilala ni Athena ang pag-aartista. Yun ang trabahong kanyang kinasanayan sa loob ng ilang taon. Hindi niya ito pinasok dahil gusto niyang mag-artista. Ginagawa niya ito para mapalapit siya sa mga Bautista. Ang pamilya ng dati niyang nobyo, kilala sa larangan ng pag-arte at pagmumodelo. Nakilala ni Athena si Ethan Bautista noong nagtatrabaho pa siya bilang isang waitress. Kala niya noon, totoo ang pinaparamdam sa kanya ni Ethan. Hanggang sa nalaman niyang ginamit lang siya ng binata. At nang malaman ng ina nito na pinagbubuntis niya ang anak nila ni Ethan, kinuha nito mula sa kanya ang bata at umalis ng bansa. May nahanap na akong lead, pati bagong investigator. Sinabi niya sa akin kung sa matatagpuan ang nurse na nagbigay sa anak mo, kay Elena Bautista. Nahinto si Athena sa pag-aayos ng kanyang sarili dahil sa sinabi ni Diego. Binitiwan niya ang brush na hawak at hinarap ang binata. Totoo ba ang sinasabi mo, Diego? Nakuha na ba nila yung babaeng yon? Umiling naman ang binata bago nagsalita. Hindi pa kumikilos sa mga pulis dahil baka may nagbabantay na tauhan ng mga Bautista. Sa nurse na nag-assist sa'yo nung nanganak ka. We need to wait for their signal, Athena. Bumuntong hininga siya at marahang tumango. I understand, Diego. Gusto ko lang talaga na mahuli na yun, mga taong yun. Lahat ng binayaran nila para makuha yung anak ko. Lumapit sa kanya si Diego at hinawakan ng kanyang kamay. Athena, alam ko matagal ka na naghihintay para lang makaganti sa mga taong naging dahilan para mahiwalay ka sa anak mo. But we need to wait for the right time. Hindi pwedeng kikilos lang tayo ng walang plano. Tumango si Athena bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Diego. May punto rin ang sinabi sa kanya ng lalaki. Matagal siyang naghanda para may laban siya sa mga taong kumuha sa kanyang anak at hindi niya yon sasayangin. Dahil lang nagpadalos-dalos siya ng kilos. Hindi mauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ni Athena sa loob ng ilang taon.
Can I talk to your investigator, Diego? Sure, Athena. I will set a schedule para makausap mo si Officer Rica. Napaangat ang kilay ni Athena at muli siyang napalingon sa binata. Babae pala ang kinuha mong investigador? I thought it was your friend Jeremiah. Maraming hawak na kaso ngayon si Jer. Kaya si Officer Rica ang nirekomenda sa akin ng kaibigan ko. Paliwanag ni Diego. Ngunit nanatili siyang tahimik at inabala ang sarili sa pag-aayos. Narinig niya ang tawa ni Diego, ngunit hindi na yun pinansin pa ni Athena. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya naiinis dahil babae ang kinuha ni Diego na investigador sa paghuli sa mga kasabwat ng mga Bautista. Magkasama na sila ni Diego sa iisang bubong, ngunit wala silang relasyon ng binata. Pinagbigyan lang niya ang ina ni Diego sa gusto nito. Nasa mansyon na lamang siya ng mga Palermo tumira. Don't tell me, Athena, nagsiselos ka. Kumunot ang noo niya sa sinabi ni Diego at salubong ang dalawa niyang kilay nang nilingon niya ang binata. Ako? Nagsiselos? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Lumabas ka na nga sa kwarto ko. Diego, hindi ako nagsiselos. Gusto mong isumbong kita kay Mama Dalia? Wika ni Athena. Tinaas ni Diego ang dalawang kamay bilang senyales ng pagsuko bago lumabas ng kwarto. Napairap na lamang si Athena nang makalabas na si Diego at muli siyang humarap sa salamin. Sa tagal nilang magkasama ni Diego, hindi man lang siya nagkagusto dito dahil kaibigan lang ang turing niya dito at sa tingin niya hanggang doon na lamang sila. Sa mga sumunod na araw, naging abala na si Athena sa pag-asikaso sa mga trabaho niya. Sunod-sunod ang pagtanggap niya ng proyekto, kaya halos si Diego na nag-asikaso tungkol sa pag-usad ng investigasyon. Hindi naman sa kanya nagrereklamo ang binata. Ngunit ang totoo, nahihiya si Athena dahil problema niya yon at hindi sa lalaki. Come on, Athena! 2 days daw naman kayo sa Italy ni Adam. Wika ng manager niya na sumunod sa kanya sa dressing room. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo that I'm not comfortable working with Adam. Kaya nga tinapos ko agad yung contract namin last month, diba? Paliwanag niya sa kanyang manager. Ilang beses na siyang kinukulit ng manager niya na tanggapin ang alok na modeling project. Ngunit ang problema talaga ni Athena ay si Adam Romero. Yun ang makakasama niya. Nakasama niya na minsan ng lalaki sa isang trabaho. At hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya komportableng katrabaho ito. Sayang naman, kung di mo tatanggapin yung contract, malay mo kunin ka pa ng ibang brand. Pamimilit sa kanya ng kanyang manager. Umiling lang si Athena at kinuha ang kanyang bag dahil naghihintay na sa kanya si Diego sa parking lot. Muling niyang hinarap ang kanyang manager bago ito sinagot. I'm sorry, but I can't work with him. Marami naman dyan na ibang gusto makatrabaho si Adam eh. But it's not me. Aalis na ako. Naghihintay na yung sundo ko. Pagpapaalam niya at saka naglakad palabas ng dressing room. Pagdating niya sa parking lot, agad siyang sumakay sa kotse ni Diego. Nakangiti pa siyang humarap sa binata, ngunit agad yung naglaho nang mapansin na tila may problema ito. Are you okay, Diego? May problema ba? Tanong niya sa lalaki. Lumingon ito sa kanya. Bumalik na mga Bautista, Athena. Bumilis ang tibok ng puso niya sa balitang ibinahagi ng lalaki. Totoo ba ang sinasabi mo? Diego, yung anak ko. Anong plano natin? Kailangan nating makuha yung anak ko bago pa sila makaalis ulit. Nanginginig na wika ni Athena habang nararamdaman niyang umiinit ang sulok ng kanyang mga mata sa nagbabadyang luha. Umalis sila sa airport na walang kasamang bata. Hindi rin nila kasama si Natasha. Pakiramdam ni Athena, gumuho ang kanyang mundo. Sinabi ni Diego. Muling naglaho ang pag-asa na makapiling niya ang kanyang anak. Doon na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Nakatulala lang si Athena habang nasa harapan nila Diego, si Officer Rica. Pumunta sa mansyon ni Diego ang babae para i-report ang tungkol sa mga Bautista. Nalaman niya na noong isang araw pa bumalik ang mag-inang Bautista at hindi kasama si Natasha kahit na ang anak niya.
Kukuha pa rin kami ng iba pang impormasyon kung anong posibleng rason kung ba't di kasama ng mga Bautista si Natasha Alvarez. The only thing I want to know is about my child. Gusto kong malaman kung nasa maayos na kalagayan ng anak ko, Officer Rica. Malamig na wika ni Athena sa babaeng nasa harapan niya. About that, Miss Reyes, may kumakalat na balita ngayon na nagkaroon ng anak si Ethan Bautista at Natasha Alvarez. Ngunit hindi nila ito pinapakita sa publiko para daw protektahan ng bata. Wika ni Officer Rica. Kumuyom ang kanyang kamao sa kanyang narinig. Mukhang palalabasin pa ng mga ito. Na anak ni Ethan at Natasha ang bata. Na bumuo si Ethan ng pamilya sa ibang bansa. Ganon talaga siguro ang mga taong sabik sa atensyon ng publiko. Gagawin ang lahat para mapunta sa kanila ang mata ng karamihan. Anak ko ang batang hawak nila na pilit nilang inaangkin. Kaya siguraduhin nilang maniniwala ang mga tao kapag gumawa sila ng palabas. Dahil sa oras na ilabas ko ang totoo, baka sila ikahiya ng mga taong tinitingala sila. Thank you, Officer Rica. Pagpapasalamat niya sa investigador. Umayos naman ang tayo si Diego. We will set another schedule to talk about our plans. So ngayon, gusto kong alamin mo ang tungkol kay Natasha at sa bata. Tumangulang ang babae kay Diego at tuluyan na itong umalis. Naiwan sa sala sina Athena at Diego. Tahimik silang dalawa habang naghihintay si Diego sa sasabihin ng dalaga. Hindi makapag-isip ng maayos si Athena dahil ang laman ng kanyang isip kung paano makakaganti sa pamilyang yon. Siguro, oras na para ipatikim ko sa kanila yung galit ko. Hindi ako makapaghihintay na ang batas na magiganti para sa kanila. Hindi sapat na makulong lang sila. Gusto ko makita nilang mali na kinalaban nila ako. Gusto ko silang makita na nakaluhod sa harapan ko at nagmamakaawa para sa sarili nilang buhay. Galit niyang saad habang nakakuyom ang kamao. Hindi siya papayag na hindi siya makakaganti sa mga taong sumiras sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang mga itong nalulunod sa sarili nilang mga luha. Kung naging bingi sila habang nagmamakaawa si Athena na wag kunin ang anak niya noon, magbubulag-bulagan naman siya sa oras na kitang-kita niya na ang pagbagsak ng mga Bautista. Lumipas pa ang mga araw, ngunit wala pa ring nakakarating na balita kay Athena tungkol kay Natasha at sa anak niya. Ang isa pang ikinakagalit niya, ba't hinayaan nilang ang babae na yun na mag-asikaso sa anak niya? Nakakasiguro ba sila na maayos sa magiging kalagayan ng bata sa kamay ni Natasha? Oh my gosh! Hindi pa rin ako makapaniwala na isa ka sa magiging model ng brand ko. Masayang anang owner ng isang bagong brand na pagtatrabahuhan ni Athena. Tinanggap na kasi niya ang alok ng isang model agency. Mas lalong mahahasa ang talento niya kung susubukan niyang sa ibang industriya naman magtrabaho bukod sa pagiging aktres. Ma'am Denise, it's nice to meet you po. I'm happy to work with you. Wika ni Athena na may malawak ng ngiti sa labi. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinakilala na rin siya sa team. Ngayon naman inaayusan siya para sa unang set ng photos. Grabe naman. Bantay sarado kay Direk Diego. Wika na nag-aayos sa buhok niya. Nagmulat siya ng mata at hinanap ang pangalang binanggit nito. Sa hindi kalayuan nakita niya si Diego ang nakamasid sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Ang sabi sa kanya nito maghihintay lang ito sa parking lot. Pero mukhang hindi nakatiis si Diego at sumunod na talaga sa kanya. Boyfriend niyo po ba si Direk, Ma'am Athena? Nagulat siya sa tanong ng makeup artist at agad siyang umiling bilang sagot niya. Ay, sayang. Bagay pa naman din kayo ni Direk, ma'am. I'm sure magaganda ang lahi niyo kapag nagkaanak kayo. Gwapo at maganda ang magulang eh. Pakiramdam ni Athena pinagpapawisan siya sa mga naririnig. Muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Diego at hindi niya inaasahan ang pagtatama ng kanilang mga mata. Doon bumilis ang tibok ng puso niya na para bang lalabas na ito sa kanyang dibdib. Sa tuwing tititig siya kay Diego, nararamdaman niya ang ganito, na tila ba hindi mapakali ang kanyang puso. Kung ano man itong nararamdaman ni Athena para sa lalaki, kahit na
Lumalim pa ito sa pagdaan ng bawat araw, alam niyang kailangan niya itong baliwalain dahil hindi pa siya handa, lalo na ngayon na inuuna niya ang pagbawi sa kanyang anak mula sa pamilya Bautista. Hindi alam ni Athena kung matutuwa pa ba siya o maiinis nang malaman niyang makakasama niya si Ethan sa trabaho. Ayon sa kontrata, 2 araw silang magsasama. Ngunit kahit 1 oras lang na makasama niya ang lalaki, pakiramdam niya hindi niya kakayanin. Baka mailabas niya lahat ng galit na pilit niyang kinikimkim. Don't worry, Athena. Ako ang director na endorsement. I won't let that asshole harm you. Paninigurado sa kanya ni Diego. Bumuntong hininga si Athena bago sumagot. Hindi naman ako natatakot na makaharap ulit si Ethan. Baka kapag hindi ko napigilan ang galit ko, pasampal ko siya. Makakausap mo si Attorney Ramirez bukas. Sasabihin niya sa'yo kung paano mo makakasuhan ng mag-inang Bautista. Gusto ko munang sirain ang imahe nila sa industriya bago ko sila ipakulong. Sagot ni Athena. Sa loob ng 5 taon, nakaipon si Athena ng mga ebidensyang maaaring magpabagsak sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit dahan-dahan lang ang plano niyang paghihiganti. Gusto niyang makita silang unti-unting nahihirapan. Then do it now, Athena. Ipakita mo sa kanila kung paano gumanti ang isang Athena Reyes. Ngumisi si Athena. Kailan may hindi siya iniwan mag-isa ni Diego. Dahil doon lalo siyang lumalakas. Alam niyang may taong handang sumuporta sa kanya. Just wait, Diego. You will enjoy the show. Sagot ni Athena. Dumating sila sa lugar kung saan gaganapin ang shooting ng endorsement. Agad siyang sinalubong ng kanyang team at kinuha ang mga gamit niya mula sa kamay ni Diego. Magkita na lang tayo sa set, Athena. Kailangan ko munang kausapin ang team ko. Kung maaari, umiwas ka muna kay Ethan. Masyado pang maaga para gumawa ng gulo. Tumango si Athena at hinayaan ng mga staff na asikasuhin siya. Sa dressing room pa lang, ramdam niya na ang stress dahil hindi niya alam kung anong dapat ang gawin sa oras na makaharap niya na ang lalaki. Matapos siyang ayusan sa dressing room, pinatawag na siya sa set. Agad na silayan ng mata niya si Ethan na nakaupo sa isang monoblock chair. Nakaekis sa mga binti, tila relax at arogante ang dating. Huminto muna siya sandali para pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang umarte na parang normal lang ang lahat. Miss, dito po tayo. Sabi ng isang staff at itinuro ang upuan sa tapat ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Umupo siya sa harap ni Ethan. Napatingin ito sa kanya at kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito. Tipid siyang umiti at nag-cross ng binti. Pilit na pinananatiling kalmado ang sarili. Pakihintay na lang po si Direk. May naasikaso pa po. Sabi ng staff bago sila iniwan. Nang silang 2 na lang ang natira, nanatiling tahimik si Athena at itinoon ang tingin sa mga halaman sa gilid ng set. What are you doing here, Athena? Mariing tanong ni Ethan. Mahina ang boses, sapat lang para marinig niya. Hinarap niya ang lalaki. It's nice to meet you again, Ethan Bautista. Ilang segundo siyang nanahimik bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ilang taon na ba muli nang tayo magkita? 5 years? 6? 5 taon na mula nang kinuha niyo sa akin ang anak ko. Anak? Wala kang anak, Athena. Simula na binigay mo sa amin ng bata, si Natasha ang kinikilala niyang ina. Muling sumiklab ang galit ni Athena. Hindi ko ibinigay sa inyo ang anak ko. Sapilitan niyo siyang kinuha. Babawiin ko ang anak ko and I will make sure mabubulo ka sa kulungan. Ipapakulong mo kami? May ebidensya ka ba? Sa tingin mo, maniniwala sa iyo ang korte? Ngising sagot ni Ethan. Sumuko ka na ngayon pa lang. Hindi mo na bababawi ang anak mo. Biglang lumamig ang tingin ni Ethan sa kanya pero ginantihan niya ito. Sa tingin mo, wala akong ginawa sa loob ng 6 na taon na yon? Kapag inilabas ko ang baho ng pamilya mo, sisiguraduhin kong tuluyang lulubog ang pangalan niya sa industriya. Hindi nawala ang ngiti ni Ethan. Bakit ang tapang mo? Wala ka namang silbi.
Kaya dapat lang nakinuha ko sa iyo ang anak ko. Magkano ba kailangan mo? Alam ko namang gusto mo lang bawiin ng bata para magatasan ako. Doon na bumigay ang pagpipigil ng galit ni Athena. Tumayo siya at sa isang iglap, sinampal niya si Ethan ng malakas. Napangiwi ang lalaki at napahawak sa pisngi. Hindi ko binabawi ang anak ko para sa pera. Kaya kong buhayin ang anak ko. At sa oras na mabawi ko siya, buburahin ko ang pangalan mo sa buhay niya. Iniwan niya si Ethan at mabilis na lumabas ng set. Lumabas siya upang magpakalma. Hindi niya natupad ang pangako niya kay Diego na hindi gagawa ng gulo. Pero hindi niya napigilan ang sarili dahil parang sasabog na ang dibdib niya sa galit. Kinuha niya ang cellphone at agad tinawagan ng taong tumutulong sa kanya para maghanap ng butas sa mag-inang Bautista. Good morning. Napatawag ka yata, miss. Saad ng lalaki sa kabilang linya. Prepare the bombs, alas. Oras na para burahin sa mundo ang pangalan ng pamilya nila. Let's meet tomorrow. Hindi na siya maghihintay ng tamang pagkakataon. Oras na para bumagsak si Ethan at ang pamilya nito. Hindi niya hahayaan na magtagumpay muli sila habang si Athena nakulong sa nakaraan. Isa lang ang paraan para makausad si Athena at yun ay burahin ang mga sagabal. Nasa isang eksklusibong penthouse si Athena kasama si Diego. Ang skyline ng Maynila nagniningning sa ilalim nila at isang carpet na mga ilaw na mistulang naglalarawan ng kapangyarihan ay hawak niya na ngayon. Sa tabi niya, walang imik si Diego. Nanonood ito sa kinuha nilang taong nag-iipon na impormasyon tungkol sa mga Bautista. Handa na ba ang lahat, alas? Tanong ni Athena sa lalaking nasa harap ng isang computer. Ang boses, pinalamig ng matinding konsentrasyon. Lahat ng data nasa loob na ng sistema. Lahat na nakasaad sa files, perpekto. Hindi nila maiisip na isa itong patibong. It will simply look like a coincidence, a painful, highly public coincidence. Sa nakalipas na mga buwan, naging pamilyar si Athena sa bawat detalye ng buhay ng pamilya Bautista. Nalaman niya na ginamit ni Elena ang pagbabalik nila sa bansa para magtatag ng isang charity foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga ulila at inabando ng bata. Gusto niyang matawan nang malaman niya yon. Isa namang palabas ang gagawin ng matanda. Iba ang pakiramdam ko tungkol dito. Si Diego ang nagsalita at nakatingin to kay Athena. Hindi to kailangan gawin sa ganitong paraan. Pwede kang lumaban ng legal, Athena. Umiling si Athena. Ang kanyang malamig at elegante na tingin ay nasa malayo. Hindi sapat ang batas, Diego. Ninakaw nila yung anak ko. Nagnakaw sila. Ngunit walang humawak sa kanila. Mabagal kumilos ang batas. Pero ang opinyon ng publiko, yun ang pinakamabilis at pinakamalupit na hukuman. Sisirain ko muna ang mga paa ng kanilang kinatatayuan bago ko sila ibato sa lupa. Dumating ang gabi kung saan ibabahagi ni Elena ang tungkol sa kanyang charity foundation. Kasama ang iba pang mga batikang artista at kilalang personalidad, naroon din si Athena. Palihim siyang nakamasid sa mag-ina na ngayon, kinakausap ang mga bisita. Nagsalita si Elena. Nagbigay ng matatamis na pahayag tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga bata at sa transparency ng kanyang foundation. Sa isang sulok, nakita ni Athena si Ethan. Malamig ang tingin sa kanya ng lalaki, ngunit hindi siya nagpatinag dito. Nang matapos si Elena, bumaba ito sa stage na may palakpakan mula sa mga tao. Tumayo si Athena at pumunta sa likuran, ngunit pinigilan siya ng mga reporter. Miss Athena, may pahayag ba kayo tungkol sa charity gala na isinagawa ni Elena Bautista? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Athena. Isang ngiti na may bakas ng professionalism, ngunit may bahid na malamig na kung anuman sa hangin. Ang ganda ng gown ni Elena. Ngunit sana ang kagandahan ng kanyang damit. Sumasalamin din sa kagandahan ng kanyang intensyon. Ang mga bata ay karapat-dapat na tulungan at syempre, sa isang foundation na may tunay na intensyon, sa tingin ko, ang transparency ay isang susi, hindi ba? Sagot niya nang may ngiti sa labi.
Lumipas ang isang sandali. Biglang nagingay ang mga bisita at doon kumalat ang larawan ni Elena sa isang yate na nakikipagkamay sa isang governor at may inabot itong tumpok na pera sa kamay ni Elena. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Lahat nagulat sa kanilang nakita. Ang mga bisita, karamihan ay mga competitors ni Elena sa lipunan, nagsimulang magbulungan at nagpakita ng pagkadismaya. Mabilis na kumalat ang larawan. Tinitignan ng lahat si Elena na nooy nakikipagtawanan pa sa kasama. Nilapitan ang matanda ng isang reporter at pinakita ang kumakalat sa internet. Ang pagtawa ni Elena, biglang nawala. Napalitan ng kung anong ekspresyon ang kasiyahan nito kanina. Nawala ng kulay ang mukha nito. Namutla habang di makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit sa matanda ang isa sa mga investors at galit nitong kinausap si Elena. What's the meaning of this, Mrs. Bautista? Ginagamit mo lang ba ang pera namin para sa sarili mong kagustuhan? Galit na tanong ng matandang lalaki. Mali ang iniisip mo. Mr. Ladines, hindi totoo ang nasa larawang yan. Nilabas lang nila para siraan ako. Pilit na pagpapaliwanag ng babae. Ngunit parang ayaw maniwala ni Mr. Ladines at umiling ito kay Elena. Hiningi na matandang lalaki ang kontrata niya at pinunit yun sa harapan ni Elena Bautista. Gulat na gulat ang matandang babae sa nangyari. Napaluhan na lamang nang gawin din yun ng iba pang investors ni Elena. Puro kalokohan lang pala itong ginagawa natin. Hindi ko itataya ang pera ko para lang busugin ang bulsa ng mga katulad yung kurakot. Nabalisa ang mag-inang Bautista sa nangyari nang makita ang paalis na ang lahat. Sinubukan nilang pigilan ng mga bisita nila sa pagtatangkang umalis, habang ang mga reporters ay nagkalat at pilit na kinukuhanan ng larawan ang pangyayaring ito. Please everyone, listen to my mother. Malinis ang intensyon ng project na ito. Wika ni Ethan na pilit na nakikipag-usap sa mga bisita. Tanga na lang ang kakampi sa inyo. Sigaw ng isa sa mga bisita na nagpalabas ng galit kay Ethan. Habang sa madilim na sulok naroon si Athena at Diego, tahimik na pinapanood ang nangyayaring kaguluhan. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Athena nang makita niya ang mga sumira sa kanya na unti-unting bumabagsak. Nanalo ka na, Athena. Siguro naman sapat na yan para sa mga Bautista na maiparinig mo na nagkamali sila ng taong inapakan. Inayos niya ang kwelo na suot ng lalaki. Nagtagumpay ka rin, Diego. Kundi dahil sa tulong mo hindi ko ito magagawa. Malumanay ang boses ni Athena at ngumiti sa kanya si Diego. I'm always here to help you, Athena. Narito lang ako para pumalakpak sa bawat tagumpay mo. Muli nilang tiningnan ang nangyaring kaguluhan at nakita nilang nakaupo na si Elena sa isang bangko na ang hinala ni Athena baka nahimatay na ang matanda. Habang si Ethan, pabalik-balik ng lakad at may kinakausap sa telepono. Hindi pa rito natatapos ang lahat, Diego. Gusto ko lahat ng gagawin ko magmamarka sa isipan nila. Habang gumagawa ako ng paraan para mabawi ang anak ko, hindi nila namamalayan. Binabaon ko na sila sa lupa. Kaharap na ngayon ni Athena ang abogado na kinuha ni Diego. Kasama rin nila si Officer Rica. Pinapunta niya lahat ng kasama nila dahil hindi na kaya ni Athena na tumagal pa ng 1 taon bago niya mabawi ang anak. May nakuha na akong impormasyon tungkol kay Natasha Alvarez. Matagal na siya nakabalik sa Pilipinas at kumpirmado na may kasama siyang batang babae. Gumamit sila ng private plane para wala makakita sa pagbalik nila. Panimula ni Officer Rica. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Officer Rica? Nasa naman sila ngayon? Gusto ko malaman kung nasa sila ngayon. Gusto ko na makita yung anak ko. Naramdaman ni Athena ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata sa pagbabadya ng luha. Nakatira sila ngayon sa mansyon ng mga Bautista. Nag-aaral din ngayon ang bata sa isang private school. Hindi may paliwanag ni Athena ang kanyang nararamdaman habang pinapakinggan niya ang sinasabi ni Officer Rica tungkol sa kanyang anak. Gusto niyang umalis ngayon at puntahan ang bata. Ngayon,
na sigurado na siyang nasa Pilipinas ang kanyang anak, parang gusto niyang sumugod sa mansyon ng mga Bautista na may kasamang pulis para hindi na makalayo ang mga ito muli. Ngunit alam ni Athena na hindi maaari ang gusto niyang mangyari. Kung kikilos man siya, gusto niya yung siguradong magtatagumpay sila. May paraan ba para makita namin ang bata na hindi nalalaman ng mga Bautista? Seryosong tanong ni Diego sa babaeng officer. Pwedeng gamitin sa inyo ang gusto niyong mangyari. Kapag nalaman ng mga Bautista na palihim yung pinupuntahan ng mga bata. Saad ni Attorney Gale, para pigilan silang dalawa sa plano nila na makita ang anak niyang hindi nalalaman ng mga Bautista. I don't care, Attorney Gale. Ang gusto ko makita yung anak ko. Gusto ko siyang makita, kaya wala kang karapatan na sabihan ako kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Saad niya sa abogado. Hindi na napigilan si Athena. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinuntahan nila ang private school kung saan nag-aaral ang anak niya. At habang palapit ng palapit siya sa lugar na yon, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Huminto na ang sinasakyan nila sa tapat ng isang playground. Sinabihan na si Athena ni Officer Rica na bawal siyang lumapit sa bata dahil may mga bantay ang bata ng mga tauhan ng mga Bautista. Sa isang ilalim ng puno sa hindi kalayuan, nakita niya roon ang bata. Kasama niya si Diego at Officer Rica habang nakamasid. The girl wearing a pink ribbon, yung may hawak na white bear. Siya ang batang kasama ni Natasha Alvarez nang dumating siya sa Pilipinas. Siya ang anak mo, Miss Reyes. Agad na hinanap ng mata niya ang tinutukoy nito. At sa hindi kalayuan, nakita niya ang batang may pink ribbon sa buhok. Sa kamay nito may hawak itong isang white bear. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang tuhod habang pinapanood niya ang bata. Hinintay niya lumingon nito sa kanya at parang huminto ang mundo ni Athena nang makita niyang tila pamilyar ito. No, it can't be. Umiiling na saad niya habang hindi inaalis ang tingin sa anak niya dahil ang bata na tinitingnan niya ngayon ay ang batang lumapit sa kanya noong gabi na pumunta siya sa isang event. Ang bata na humingi ng tulong sa kanya para maabot ang chocolate cake at ang anak niya ay iisa. Hindi makapaniwala si Athena na matagal niya nang nakausap ang kanyang anak. May problema ba, Athena? Tanong sa kanya ni Officer Rica. Lumapit naman si Diego at hinawakan siya sa balikat. I already met her, Diego. Noong gabi na umattend ako ng event, nakaharap ko na pala yung anak ko. Utal-utal na saad niya. Maya-maya umiyak na siya. Si Akisha, that's her name. Siya yung anak ko. Gusto niya itong lapitan at bigyan ng mahigpit na yakap. Ngunit hindi magawa ni Athena dahil kapag ginawa niya yon baka mas lalong ilayo sa kanya ang anak niya. Maghintay ka lang, anak. Babawiin kita sa mga tao tayong pilit na pinaghihiwalay. Gagawin ko ang lahat para makasama ka. Bulong ni Athena habang hindi niya inaalis ang tingin kay Akisha. Umalis na ang sasakyan niya. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso nang lumingon ang anak niya sa kanilang sasakyan. Ngunit alam niyang hindi siya nito nakikita dahil tinted ang bintana ng sasakyan. Don't worry, Athena. Matatapos din ang lahat ng ito at mababawi mo rin ang anak mo. Wika ni Diego para pagaanin ang nararamdaman niya. Naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang kaliwang kamay at marahang pinisilyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong nagpursige si Athena para mabawi ang kanyang anak. Hindi niya nakakayanin kung malayo pa sa kanya ulit ang bata. What do you want, Athena? Sa tingin mo ba sa ganung paraan mo makukuha mula sa amin ang anak mo? Nagkakamali ka sa akala mo. Kahit anong gawin mo, hindi na maibabalik sa iyo ang bata. Kaharap niya ngayon si Elena Bautista. I know, but I will win. Hindi ko ito gagawin kung alam ko lang na matatalo ako. Sisiguraduhin ko. Mababawi ko ang anak ko. Kayo ni Ethan na mag-ingat. Dahil baka hindi niyo namamalayan,
Lumulubog na pala kayo. Matapang na sagot niya dito. Kaya rin kitang pabagsakin, Athena. Kaya ko rin palabasin na ikaw ay isang baliw na babae na inaangkin ng anak na hindi naman sayo. Ani Elena, ngunit hindi nagpatalo si Athena. Paano kaya kung palabasin ko rin ang anak mong si Ethan? Ay ginagawang ikalawang bahay ang mga gay bars sa Maynila. Nakita niya ang pagbabago sa reaksyon ni Elena. Gulat na gulat ang matandang babae at hindi nakapagsalita. Gusto kong masukan ng malaman ko ang sikreto ng anak mo, Mrs. Bautista. Ang galing talaga ninyong magtago ng dumi. Buti na lang ayaw ko ng kalat. Kaya kailangang ilabas lahat ng madudumi. Napangisi na lamang si Athena at pagkatapos niyang sabihin yon, naglakad na siya papaalis. Iniwan niya ang matandang babae na parang takot sa mga susunod na mangyayari. Buo na ang kalooban ni Athena Reyes. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. Tanging matalas na determinasyon ang makikita doon. Sa kanyang tanggapan, sa harap ni Attorney Gale, nakalatag ang mga dokumentong magiging huling sandata laban sa makapangyarihang pamilya Bautista. Attorney, isampa na natin ang kaso. Hindi lang ang usapin sa karapatang mag-alaga, kundi pati na rin ang kaso ng pagdukot at pagtago sa bata. Mariing wika ni Athena. Ang bawat salita niya ay mabigat. Itinuro niya ang tambak ng sinumpaang salaysay at ang resulta ng pagsusuri sa DNA na nagpapatunay na siya ang ina ni Akisha. Kailangan nilang matikman ng buong bigat ng batas. Hindi lang ang bahagi nito. Inayos ni Attorney Gale ang kanyang portfolio, ang kanyang seryosong tingin. Nagpapahiwatig sa pag-unawa sa kalakihan ng kalaban. Handa na ang lahat, Miss Reyes. Ang paghahain ng kaso ang magsisilbing hudyat ng tuluyang pagbagsak ng imahe ng mga Bautista. Ito na ang tunay na laban. Ngunit sa sandaling lumabas ito, kakalat ito sa buong bayan. Ito'y magiging pangunahing balita. Hindi na natin mababawi pa ang kwento sa mga tao. Alam ko, kahit anong gawin ko madadamay ang anak ko. Pero mas gugustuhin ko makilala ng lahat na si Akisha ay anak ko. Kesa manatiling nakatagong sikreto yon at manatiling kasinungalingan ng lahat. Sa pagkakataong to, gagamitin ko yung kasikatan ko para sa katotohanan, hindi lang para sa sarili ko. Nang hapong yon, opisyal na inihain ang kaso sa hukuman. Naglalarawan ito kung paano ang alta sosyedad, ang pamilyang Bautista, nagnakaw ng isang bata mula sa isang ina. Ginamit ang yaman upang manipulahin ang sistema at tinakpan ang krimen. Matapos ang paghahain ng kaso, na nagdulot na matinding pagkabahala, nagpasya si Athena na magpahinga ng konti. Nagpunta siya ng park kung saan niya una nakita si Akisha. Mga upuan ay bakante at nang hinayang siya na hindi niya nakita ang bata. Ngunit ilang sandali lamang, isang maliit na anino ang dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ma'am, can you help me? Isang pamilyar na tinig ang nagpatigil sa paghinga ni Athena. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin sa mata. Ang batang nakaupo sa tabi niya, na may lasong rosa sa buhok, at may hawak sa kamay na isa pang ipit ay walang iba kundi si Akisha. Ito ang ikatlong pagkakataon na muli niyang nakita ang bata. Ang mga mata, ang kurba ng labi nito, ang hugis ng muka, lahat ay katulad ng sa kanya. Parang huminto ang kanyang mundo. Hindi niya maalis ang tingin kay Akisha. Gusto niyang yakapin ang bata ngunit alam niya na ang isang simpleng yakap maaaring magdulot ng kalituhan sa musmos na isipan nito. Anong problema? Tanong niya. Gamit ng isang mababang boses, malumanay at puno ng pagpipigil. Inabot niya Akisha sa kamay niya ang pang-ipit na hawak. Hindi ko po maibalik sa buhok ko itong ipit. Pakiramdam ko po hindi ako maganda. Wika ng bata sa malungkot na tinig. You are still pretty without this, sweetheart. Halika, hayaan mong ayusin ko tong buhok mo. Pumayag naman ang bata. Nanginginig ang kamay ni Athena habang inaayos ang buhok ng kanyang anak. Sa sandaling yon,
Inaasikaso niya ang pagkakatali ng buhok nito. Ito ang pinakamalapit na pagtatagpo na naranasan niya mula nang inagaw ang kanyang anak mula sa kanya. Tapos na, tignan mo. Mas naging maganda ka pa. Yehey, salamat po ma'am. Masayang saad ni Akisha. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Athena, ngunit may parte sa kanyang puso na nasasaktan. Dahil napakalapit sa kanya ng bata ngunit hindi niya tumatawag na anak. Bago pa man siya makapagsalita, may lumapit sa kinaroroonan nila. Si Natasha, na nagpapanggap na nag-aalaga kay Akisha, kasama ang isang malaking lalaking bantay. Akisha, tara na. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa taong yan. Galit na sabi ni Natasha. Tiningnan siya ng bata na may halong pagtataka. Tumayo si Athena. Mabilis na isinuot ang kanyang salamin. Itinago ang namumuong luha mula doon. Wala akong ginagawang masama, Natasha. Huwag mo na kaming lalapitan, Athena. Ipapakulong kita kapag dumampi ang balat mo sa anak ko. Lumingon si Akisha kay Athena bago siya tuluyang umalis. Pinigilan na lamang ni Athena ang sarili na sumagot dahil ayaw niyang matakot sa kanya ang kanyang anak. Ang pagpatol kay Natasha, hindi dapat maging dahilan para masaktan ang puso ng kanyang anak. Kumalat na ang balita ng pormal na pagsampa ng kaso at ang DNA test bilang ebidensya ay sapat na para kumalat sa buong bansa ito. Ngunit ang legal team ni Athena, sa ilalim ng direksyon niya, naglabas ng isang comprehensive report sa isang online news portal na nagpapakita ng lahat ng hospital records hanggang sa lumabas ang isang headline tungkol sa mga Bautista at sa kaso na pagnakaw sa anak niya. Ang pamilya Bautista sa pangunguna ni Elena Bautista ay nagpakita ng walang limitasyong korupsyon. Ginagamit nila ang kanilang yaman para takpan ang kanilang kasalanan. Sila ay mga magnanakaw. Magnanakaw ng pera mula sa mga ulila at magnanakaw ng anak mula sa isang ina. Ang adoption papers sa isang cover-up lamang para sa isang criminal act. Paglalahad sa balita. Si Ethan Bautista ay nagtatago na ngayon sa likod ng kanyang ina. Hindi lamang financially irresponsible, siya ay morally bankrupt din. Sapat na ang ebidensya para patunayan na ang bata ay physically and emotionally kidnapped. Dagdag pa na isang reporter na nagsasalaysay tungkol sa kumakalat na balita. Pumanig kay Athena ang public opinion. Ang imahe ng pamilya Bautista tuluyan ng nabura. Ang stock ng kanilang kumpanya bumagsak ng husto at ang mga endorsement deals ni Ethan tuluyang kinansela. Ang lipunan na dating nagbibigay respeto sa kanila, ngayon ay nanghuhusga sa kanila. Sa mansyon ng mga Bautista, si Elena ay halos mawala ng kontrol sa galit. She has the evidence! Sino nagbigay sa kanya ng mga files? Sigaw ni Elena, tinatapik ang kanyang mesa, umaapoy ang mata na matanda sa galit at binato nito ang telebisyon gamit ang vase para patahimikin sa pagbabalita. Nasira ang TV. Tumigil ang pagtunog nito. Ang batas, ang media, at ngayon ang buong mundo. Kalaban na natin sila ngayon dahil sa babaeng yan. Pabulong na saad ni Ethan. Hindi pa tayo tapos, Ethan. Bawiin mo ang files na yon. Ang trial, magsisimula na. Wala akong balak na matalo sa korte, lalo na sa isang babaeng dapat ay nasa basurahan lamang. Sigaw ni Elena. Halos mag-apoy ang kanyang mata sa galit. Nais niyang manalo, pero alam niyang tagilid ang laban. Araw at gabi sila naghahanap ng katibayang lalong magpapabigat sa kaso ng pamilya Bautista. Hindi lang sa isyu ng pangaagaw ng bata, kundi pati na rin sa kriminal na aspeto na mas lalong magpapatibay para kay Athena at siya ang muling manalo sa bandang huli. Isang gabi, hindi niya inaasahang makakatanggap si Alas ng isang email mula sa hindi kilalang account. Ito'y isang detalyadong record na nagmula sa isang dating doktor na nagtrabaho sa pamilya Bautista na ngayon handa nang maging saksi. Ang nilalaman nito tungkol sa tunay na kalagayan ni Natasha. Basahin mo ito, Attorney Gale. Utos ni Alas. Ang boses ay may bahid ng pagkabigla at matinding pag-aalala.
Ibinaba ni Attorney Gale ang kanyang salamin at binasa ang mga nakalagay sa email. Naglalahad dito ng problema sa pag-iisip ni Natasha. Lalo na matapos ang 1 taon ng pag-arte niya bilang ina ni Akisha. Ayon sa doktor, matagal na itong dumaranas ng matinding pagkabalisa at mga yugto ng depression. Nakasaad din na nagpapahiwatig na nagkaroon nito ng matinding nervous breakdown nang minsang magtanong si Akisha tungkol sa tunay na ina nito. Grabe, hindi lang ito nagpapatunay na hindi siya ang tunay na ina. Magbibigay din to ng matinding pangamba sa kaligtasan ni Akisha. Sa kalagayan niyang ito, hindi siya matatawag na mapagkakatiwalaang tagapag-alaga. Ito ang huling sipa natin laban kay Elena at sa kanyang anak. Tama ka. Ang pamilya Bautista nagtatago na isang pasyenteng hindi stable sa ilalim ng kanilang bubong. Malalagay sa panganib ang anak ko dahil dito. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Athena. Kailangan nating gamitin ito para ipakita sa hukuman na ang pagkuha kay Akisha hindi lang tungkol sa karapatan ko bilang isang tunay niyang ina, kundi agarang pagliligtas sa anak ko. Kailangan nating bilisan ang process, attorney, bago pa tuluyang masira ang anak ko sa kamay ng mga Bautista. At doon, nadagdagan pa ang katibayan gamit ang ulat na ito. Naglabas si Attorney Gale ng mabilis na mosyon sa hukuman upang ipaliwanag ang bagong natuklasan. Iginigiit na dapat nang alisin si Akisha sa kustodiya ng mga Bautista habang nagpapatuloy ang paglilitis. Hindi mapigilan ni Athena ang saya sa kanyang puso dahil nagiging malinaw na ang lahat ng plano niya. Si Diego, ang lalaki nagbigay sa kanya ng lakas at nagbigay ng mga impormasyon kasama niya sa lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga sila ni Diego, hindi niya napigilan na mapatitig sa lalaki. Ang mga ilaw sa tanggapan ay medyo madilim. Tanging ang ilaw ng lampara sa mesa ang nagbibigay liwanag sa magkabilang muka. Matagal sila nagkatinginan. Ang mga salitang hindi pa nasasabi ay tila umukit sa pagitan nila. Ang dami mong pinagdaanan, Athena. Saad ni Diego, malumanay ang boses nito at puno ng pag-aalala. Inabot niya ang kamay ni Athena at mahigpit itong hinawakan. Ang laban na ito, hindi lang tungkol sa anak mo. Tungkol din ito sa kalayaan mo. So don't give up. Magiging maayos din ang lahat. Pinagmasdan siya ni Athena. Ang kanyang mga matay ng lalabo sa nagbabadyang luha. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng banta ng mga Bautista, si Diego ang kanyang naging sandalan. Kung wala ka, Diego, matagal na akong bumigay. Hindi lang ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa para bumangon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Tumayo si Diego. Lumapit sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa likod ni Athena. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan ko malaman mo na kahit anong mangyari nandito ako. Sa laban na ito at sa lahat ng laban mo, kasangga mo ako. Diego. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, inamin niya na ang kanyang nararamdaman. Mahal kita. Sa gitna ng laban na to, tinulungan mo ako, ikaw ang nagpakalma sa akin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, but I know what I feel towards you is real. Ngumiti naman si Diego, isang matamis na ngiti na nagpagaan sa kanyang dibdib. Wala na ako ibang hihilingin pa, kundi marinigin mula sa'yo. Tumatakbo ako sa panganib, at alam ko mapanganib din ang lahat para sa'yo. But I promise you, Athena, hindi lang hanggang dito ang ibubuhos kong lakas para sa'yo. I promise you, oras na matapos ang gulo, ipagsisigawan ko mahal kita. Dahan-dahang lumapit si Diego kay Athena. Hinaplos niya ang pisngi ng babae at nilapatan ng halik yun sa labi. Ang halik na yun ay isang pangako. Isang pangako ng pag-asa at pagmamahalan sa gitna ng madilim na yugto ng kanilang buhay. At habang magkayakap sila, tumunog ng malakas ang cellphone ni Diego. Kinailangan niyang sagutin yon nang may pagkabahala dahil sa oras. Ano? Ulitin mo. Sigaw ni Diego. Sir,
Si Ethan Bautista, naglaho. Tinanggal niya lahat ng kanyang tracker at monitoring device. Hindi lang siya nawawala. Wala na rin si Akisha at Natasha. Iniwan nila ang mansyon. Walang sino man na nakakaalam kung saan sila nagpunta. Bumigat ang paligid. Namutla si Athena. Ang kanyang puso ay parang pinukpok ng malaking bato. Anong ibig mo sabihin? Tinakas niya ang anak ko? Opo, Miss Reyes. Ayon sa ating impormasyon, bago pa man lumabas ang warrant of arrest para kumuha ng kustudiya, dahil sa kalagayan ni Natasha, umalis na sila. Hanggang ngayon inaalam pa rin ang lugar na pwede nilang pagtaguan. Binalot ng labis na takot ang dibdib ni Athena. Hindi niya ininda ang banta ni Elena. Ngunit ang banta ng pagkawala ng kanyang anak, nagbigay sa kanya ng matinding paghihirap. Hindi ko hahayaang mangyari to. Kung gusto nila maglaro ng ganito, Diego, lalaruin ko ang laro nila. Hindi ko sila hahayaang magtago. Please, gamitin mo lahat ng connection mo. Hanapin natin si Ethan at ang anak ko. Walang bahagi ng mundo ang maging iligtas para sa kanila. Halos 3 araw silang walang tulog. Ang bawat sandali ay puno ng pagkabalisa at takot para kay Athena dahil inaalala niya ang kanyang anak. Isang ahente ni Officer Rica ang naghabol ng digital trail ni Ethan. Sa tulong ng isang network ng security camera sa daungan, napatunayan nila na sumakay sa pribadong yate ang pamilya Bautista kasama si Natasha at Akisha. Nagtungo sa isang liblib at pribadong island resort sa Palawan na pagmamay-ari ng isang shell corporation na konektado sa mga Bautista. They already found them, Athena. Wika ni Diego habang nakaturo sa isang satellite image ng napakalaking beach house na may sariling pantalan. Dito sila nagtatago. Sobrang delikado na lugar na kinaroroonan nila. Kaya agad na kumilos ang grupo ni Officer Rica. Agad na nakapag-ugnayan si Athena sa mga pulis tungkol sa dumating na balita. Dahil sa bigat ng kasong kinahaharap ng pamilya Bautista, nagtangka na silang tumakas at itago ang dahilan ng pagsampa ng kaso. Mabilis silang nakabuo ng isang special operation team. Si Diego ang nanguna sa pagpaplano, habang si Athena tumangging maiwan. Ako ang ina niya, Diego. Kailangan niya ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hanggat hindi ko naiyakap ang anak ko. Sige, but you will listen to me. Huwag kang aalis sa tabi ko. Ang kaligtasan mo at ni Akisha ang pinakamahalaga. Kinaumagahan, nagtungo silang Palawan, kasama ang SWAT team na pinadala ng kaibigan ni Diego. Ang kanilang puso ay binabalot ng pinaghalong takot, pag-asa, at matinding determinasyon. Pagdating nila sa resort, palihim na kinubkob ng mga pulis ang bahay. Matapos ang pagkumpirma na nasa loob ng isang kwarto si Ethan at Natasha kasama ang anak niya, agad na silang pumasok. Sinalubong sila ni Ethan sa may veranda. Hawak ang isang baril sa kanyang kanang kamay. At si Akisha mahigpit na nakayakap sa kanyang gilid. Si Natasha wala sa tabi niya. Nakatakip ang 2 kamay sa tenga at nababakas ang takot sa mukha ng babae. Ang mukha ni Ethan namumutla. Ang mga matay puno ng kabaliwan at pagod. Huwag kayo lalapit. Ikaw, Athena. Akala niyo mananalo kayo? Hindi niyo makukuha ang anak ko mula sa akin. Lumabas si Athena mula sa likod ng isang poste. Kasunod si Diego. Ang mga pulis ay nanatiling nakatago, handa sa anumang sandali. Ethan, makinig ka sa akin. Tignan mo ako. Hindi na ito tungkol sa karangalan ng pamilya niyo. Hindi na ito tungkol sa pera o kasikatan. Tungkol na to kay Akisha. Pakiusap, huwag mo namang idama yung anak ko. Hindi. Anak ko siya. Binigyan ko siya ng pangalan, pinalaki ko siya. Huwag mo ko lokohin, Athena. Ginawa niyo lang to para sirain ang pamilya ko. Dahan-dahang lumapit si Athena habang pinipigilan siya ni Diego sa likod. Ethan, tumigil ka na. Sinisira mo ng imahe mo sa anak mo, Ethan. Tiningnan ni Akisha si Athena. Ang batay hindi nagsasalita, pero ang tingin nito ay sapat para ipahiwatig ang paghingi ng tulong. Pakawalan mo siya, Ethan. Please! Humihingal na siya sa matinding emosyon. Sa mga salitang yon, tila nagising si Ethan. Tumingin siya kay Akisha, pagkatapos ay kay Athena. Nag-alinlangan siya at ang baril sa kanyang kamay at bahagyang bumaba. Ikaw ang sumisira sa akin.
Sigaw ni Ethan, habang unti-unting lumabas ng kanyang galit. Ikaw dapat ay matagal ka nang nawala. Sa sandali ng kaguluhan, nakita ni Akisha ang pagkakataon. Nakita niya ang pagod at pag-aalinlangan sa mata ni Ethan. Mabilis na yumakap si Akisha sa kanyang ama pagkatapos kumalas ito. Tumakbo siya hindi sa direksyon ni Athena, kundi palayo sa terrace, patungo sa malaking hardin na nakakubli sa dilim. Ang ingay ng pagtakbo ni Akisha ay biglang nag-alarma. Akisha! Police! Freeze! Lumabas sa mga pulis mula sa kanilang pinagtataguan. Nagkagulo ang lahat. Binitawan ni Ethan ang baril, nagtaas ng mga kamay. Ngunit sa sandaling yon may isa pang ingay na narinig. Isang putok ng baril na nagpahinto sa lahat. Hindi ito nagmula kay Ethan. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Natasha. Kitang-kita ang pagkabalisa sa mukha ni Natasha habang hawak ang baril at nanginginig ito sa kamay niya. Tumama ang bala sa likod ni Athena. Athena! Sigaw ni Diego. Naramdaman ni Athena ang matinding kirot sa kanyang tagiliran, kasabay ng pag-agos ng mainit na dugo. Bago siya bumagsak, nakita niya ang mga pulis na mabilis sumunggab kay Natasha. Bigla naman niyang narinig ang sigaw ni Akisha mula sa malayo. Mama! Mama Athena! Hindi! Sigaw ni Diego. Habang nakita kung paano bumagsak ang katawan ni Athena. Ang mga pulis ay mabilis na gumalaw. Si Natasha naman, agad na naaresto at tinanggalan ng baril. Mabilis lumapit ang medic. Si Diego ang lumapit kay Athena na unti-unting binabalot ang katawan ng sariling dugo. Huwag kang bibitaw, Athena. Huwag kang bibitaw! Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Akisha pabalik at nakita ang katawan ng ina na nakahandusay sa lupa. Sumigaw ang bata, pero sa pagkakataong yun alam niya na ang totoo. At sa sandali ng matinding trahedya, kumapit si Akisha sa kamay ni Athena. Kinuha ang kustudiya ni Akisha at sina Ethan at Natasha dinala sa Maynila upang harapin ang matinding kaso. Mabigat. Ito ang unang pakiramdam na kumalat sa buong katawan ni Athena nang siya'y magising. Ang tunog ng makina, ang amoy ng antiseptic, at ang pamilyar na puting kisame ay nagsabi sa kanya na siya ay nasa ospital. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. At tanging mahapding parte ng kanyang tagiliran ang nagpaalala sa kanya ng huling nangyari. Ang putok, ang tinig na nagmula kay Akisha at ang sigawan ng mga pulis. Athena? Narinig niya ang boses ni Diego. Ang boses nito puno ng pagod, takot at labis na pag-asa. Nakaupo ang binata sa tabi ng higaan ni Athena. Nakasandal sa unan at hawak ang kamay nito. Ang kanyang mukay merong balbas at ang mga matay nanlalalim na dahil sa kakulangan ng tulog. Sinubukan ni Athena na magsalita. Ngunit tanging isang hirap na buntong hininga ang lumabas. Don't force yourself, Athena. Hindi pa magaling ang sugat mo. Malalim ang tama ng bala pero matagumpay ang operasyon. Ligtas ka na. Nang makabawi ng lakas, ang unang salitang nasabi ni Athena ay hindi tungkol sa kanyang sarili, kundi hinanap niya ang anak, si Akisha. Ligtas si Akisha. Inaalagaan siya ngayon ni Mom. Naguguluhan pa siya sa nangyayari, but she is already aware that you are her real mother. Tiningnan ni Athena si Diego, napaluha siya sa kanyang narinig. Pagkatapos naalala niya sina Ethan at Natasha. Sila, nahuli ba sila? Oh, sila Ethan at Natasha, parehong inaresto sa pinangyarihan ng insidente. Nagsimula na ang legal na proseso. Dahil sa extortion, kidnapping, serious illegal detention, at ang tangkang pagpatay sa iyo. Mabilis na proseso yung kaso nila. Hindi na nila masisira ang buhay ng anak mo, Athena. At ang mga Bautista tuluyan ang nakulong. Tapos na ang laban, nanalo ka laban sa kanila. Matapos ang 3 araw ng pagpapalakas, pinayagan na si Akisha na bumisita. Pumasok ang bata sa kwarto at sa likod niya ay ang ina ni Diego. Mama? Bulong ni Akisha. Tumakbo siya palapit kay Athena at mahigpit siyang yumakap sa gilid ng ina. Akisha, anak ko.
Ayos lang ako. Nandito na si Mama, hindi na tayo maghihiwalay. Are you really my real mother? Yes, baby. I am your real mom. Kinuha ka lang nila sa akin, kaya tayo nagkalayo. Daddy never treat me like a real daughter, and Mommy Natasha said that I'm just adopted. Can I call you Mommy? Yes, baby. You can call me Mommy. At sa sandaling yon, naramdaman ni Athena na mas malaki pa sa isang bala ang tumama sa kanyang puso. Ngunit ito ay isang tama ng pag-ibig. Niyakap niya ang anak. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Ang katotohanan ng naroon sa puso ng bata. Napangiti si Diego habang pinagmamastan ang muling pagtatagpo ng mag-ina. Ang matibay na pag-ibig ng isang ina, hindi kayang sirain ang anumang kasamaan. At makalipas ang 8 buwan, tuluyan ang nakabawi si Athena. Ang sugat ay nag-iwan ng isang bakas, isang matibay na paalala ng kanyang ipinaglaban. Samantala, tuluyan ng nag-ugat ang katahimikan sa kanilang buhay. Si Akisha ay formal na nasa kustudiya ni Athena at nag-aaral ngayon sa isang pribadong paaralan. Masaya, malaya sa anino ng pamilya Bautista. Isang hapon sa dalampasigan na malapit sa kanilang bagong bahay, naglalakad sina Athena, Akisha at Diego. Bigla na lamang lumuhod si Diego habang hawak ang maliit na kahon. Galing ang singsing sa isang lumang pamilya na matagal niya nang iningatan. Athena, matagal na tayong magkarelasyon. Pero nito mga nakaraang buwan ko lang naintindihan ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Ikaw ang lakas ko, ang liwanag ko, at ang pinakamahusay na inang nakita ko. Nagbigay buhay ka kay Akisha, at binigyan mo ng liwanag ang buhay ko. Gusto ko na magkasama tayo sa bawat laban na tagumpay. Athena, will you marry me? Oo, Diego. Pakakasalan kita. Niyakap sila ni Akisha ng mahigpit. Ang tatlo, pinagmasdan ng ilalim ng sumisikat na araw. Isang pamilyang binuo, hindi man sa dugo. Pero binuo sila ng matinding pagmamahalan. Pagkaraan ng 1 buwan, ikinasal sina Athena at Diego sa isang simpleng ngunit napakagandang seremonya sa tabi ng dagat. At si Akisha ang kanilang flower girl at ang pinakamahalagang saksi. Sa kanilang pag-iisa, hindi na mahalaga kung gaano katindi ang unos na dumaan. Ang mahalaga, naroon sila, masaya, at nagmamahalan. The end.